Christ took away our infirmities and bore our diseases. Listen, Lord, and answer me. Blessed Tuesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today, in our readings, we are being reminded. Dun sa first reading, allow me to remind you of the story of David. 'Di ba si Haring David ay plinano ng kanyang anak na si Absalom na sana siya ay mawala at ang pumalit na maging hari si Absalom. Pero nung siya ay papunta sa yung si Absalom ay nasabit doon sa branches ng large terebinth kaya namatay siya. Ngayon, akala ng mga tao dahil ito ay hindi maganda ang plano sa kanya ng kanyang anak, ang akala ng mga tao siya'y magdiriwang dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Pero ang totoo nun, hindi. Sabi niya, umiyak siya, sabi niya, "My son Absalom, my son Absalom. If only I had died instead of you, Absalom, my son, my son." 'Di ba? So, ibig sabihin talagang busilak ang puso niya. Bakit naman gugustuhin niyang mamatay ang anak niya kahit na ginusto ng anak niyang siya ang unang mawala? Joab was told that the king was weeping and mourning for Absalom, and that day's victory was turned into mourning for the whole army when they heard that the king was grieving for his son. So akala ng mga tao dahil nga ang gusto nga ni Absalom ay ang mawala ang kanyang amang hari, akala nila magdiriwang ang si David. Pero talagang sadyang busilak ang puso niya at talaga namang yung heart ni David ay mapagmahal. Kaya kinalungkot niya ang nangyaring yon sa kanyang anak. Dito naman, sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ng kung paano ang dinudugo na babae ay humawak lang sa dulo ng tassel ni Jesus. Gumaling, ganun katindi ang kanyang pananampalataya at isang 12 batang babae ay sabi nila namatay na pero sabi ni Jesus natutulog lang siya. Ano ang pinapaalala sa atin sa mga babasahin na ito na yung Diyos sobrang magmahal, busilak na puso, yung tutulungan tayo hangga't sa abot ng kanyang makakaya. Bubuhay ng namatay na, magpapagaling sa may sakit. Actually, itong dalawang babae na to, yung may 12 years ng dinudugo at saka yung babaeng 12 years old na bata ay sila yung outcast, yung second class sila sa ano kasi nung unang panahon daw, ang mga kababaihan second class citizen eh. Sila yung parang hindi importante sa lipunan pero pinahalagahan sila ni Jesus. Bakit? Kasi pwede namang lalaki ang binuhay. Pwede namang lalaki yung may karamdaman at gumaling. Pero bakit babae? May talinhaga doon eh. Bakit? Kasi gustong ipaalala ng Panginoon, gusto niyang ipamukha na yung mga outcast o yung mga hindi importante sa society, importante sa kanya. Ba kaya ang sinasabi is pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoong Diyos. Yun ang unang mensahe. Ang ikalawang mensahe, hindi kanya pababayaan kahit sino ka man. Kasi mapagmahal na Diyos siya eh. Diyos siya ng lahat. Ng matataas na mga tao, mayayaman, at Diyos din siya ng taong tinuturing ng lipunan na mababa. Kasi noon, katulad ng babaeng dinudugo, pagka dinudugong ganyan, marumi eh. Sa paningin ng mga tao noon, marumi yan dahil may sakit.
So yan ang mensahe sa atin na yung mga marurumi, yung na-outcast ng lipunan, yung hindi importante sa mga taong matataas, sa Diyos importante. Pantay-pantay tayo. Ang panawagan sa atin at ang reminder, sana tayo okay din tayo makihalubilo doon sa mga outcast ng lipunan, doon sa hindi mayayaman. Baka naman kasi ayaw natin pabayaan ng ating mga apo o mga anak na makihalubilo sa mga ordinaryong mga tao. Doon sa tao na hindi mayayaman. Dahil baka mamaya kung ano mangyari. Ikaw kapatid, nasan ka ba doon? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, patawad po sa aming mga kasalanan dito man ay sinadya o hindi sinadya. Be with us always and in always. Humihiling po kami ng kagalingan, Panginoon. Kami pong mga may karamdaman. Kami pong nangangailangan ng dasal. Kami pong nakikidasal ngayon. Right here, right now. Hipuin mo po kaming lahat, Panginoon. And stay with us because without you, we are nothing. We need you in our life, dear Lord. And allow your love to manifest in us na nawa kami rin ay makapag-akay ng mga tao para papalapit sa iyo. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. I lift up to you ang Sacred Heart of Jesus Prayer Group, ang Nurturing Mamayang Gabi. Ikaw na po ang bahala sa amin. Amen. Blessed Tuesday once again. God bless us all.